Sige. Hari ng mga hari Magandang at araw, Panginoon naka-record ng na mga po tayo Panginoon. at mayroon dito Verse isang Muslim 16. na gumawa raw ng aklat. Paano bubutat tayo mga Kristiyano? Ilalatag niya po ngayon yung aklat niya at bubutatain na natin ng maaga nang hindi na mailabas yung aklat at nang masunog niya na. Na di Okay. malapitan, na di Si Kristo rin yan eh. malapitan ng Kaya nga sino sabi mang lang na siya tao o lamang. makikita. Ay, nako. Di ba? Siya Ngayon, lamang kung titignan iyapahayag nyo na mga kapatid, hari, sabi. kung Panginoon at titignan Panginoon na nyo, siya lamang ayaw magpasalita ni Bentalador kasi oras na magsalita tayo at himay-himayin Sige. natin ang talata, Himay-himay eh natin. mabubutata siya. Hindi, Kasi hindi. sinasabi niya, okay, Basa. sinasabi niya, si Kristo daw ang tinutukoy dito sa 1 Timothy verse 16 16. na ito, si Jesus daw. Ang problema, ang sabi doon, siya lamang ang hindi nakita o makikita man. Si Jesus nakasalo pa ng mga disipulo, Tao nakasama yan. niyang Tao kumain, yan. nasaksihan ng Tao lahat yan. na Sabi na ni naisip. Kristo yan. Samantalang sa 1 Nagamit Timothy yan ng chapter demonyo sa ng tao verse ako. Sinabi na sa akin ni 6, Kristo yan. siya lamang daw hindi nakita ni Ito tanong. makikita man. Walang pagkakataon na makita siya. Kung marunong ka sa Tagalog grammar, Senador, kung marunong ka sa Tagalog grammar, Jamrex, pwede ba hindi i-moderate mo nakita tong robot na yan? Yung robot na i-moderate mo nga. Daldal. Ikaw ang dapat i-moderate. Kasi, unang-una, pinagsalita kita kanina. Ito tanong ko, patay na ba si Kristo dyan o muling nabuhay? Sagot. Diba? Hindi ka professional, bro. Nabuhay na ba si Kristo dyan sa kiniklaim mo nung tao siya o hindi pa? Ako ay nagpapaliwanag, hindi mo ako pinapatapos, sinasabayan mo ko. O ngayon, malinaw doon sa talata na siya ay hindi nakita, ni makikita man. Yung salitang ni makikita man, ibig sabihin, okay, walang pagkakataon na makikita siya. Samantalang sa pananampalataya ng mga Kristiyano, sa end times, okay, sa araw ng paghukom o sa end times, ay magpapakita sa kanila si Kristo sa alapaap sa dyan o hindi pa? Teka lang, bro. Bakit ba nanginig ka, bro? Ako lang to. Huwag kang manginig. Himay-himay ko yung talatang yan. Dyan at wala nang kwenta o kung yan. hindi ka Matagal ko nang nanginig, binutata yan. Manginig-ginig karya. Baka ikaw manginig pag nalaman mo yung tamang sagot yan. Sa mga pinupunto ko. Okay? Tingnan niya ha. Ang sabi dun sa talata, siya lamang ang hindi nakita o makikita. Teka bro, bigyan kita 5 minutes. 5 minutes wala tayo, talagang, bro. Wait lang bro, ang gulo mo talaga bro. 5 minutes tayo ha. O napakagulo mo talaga bro. Kung nagsasalita ka, sandali. Samantalang ngayon, na ako'y nagsasalita, abay nanginginig ang kalamnan. Bibigyan kita ng 5 minutes. Sir? Ha? Bakit nanginginig ang kalamnan? Your time is start now 5 minutes. Kung titignan nyo, kung titignan nyo, okay, your time manahimik start ka na, now. pambiran naman ko para, dahil mo kayong babae. Dahil mo kayong babae. Ngayon, yung talata, pilit niyang binabaluktot. Okay, pilit niyang binabaluktot. Si Jesus daw yun. Hindi. Unang-unang hindi yung Jesus. Kapagkat batay sa talatang yun, siya ay hindi nakita, ni makikita man. Hindi siya nakita, ni makikita man. Future and past tense. Okay? Past tense and future ang tinutukoy doon. Past tense, nakita. Future tense, makikita. Walang pagkakataon na itong Diyos na tinutukoy dito ni Pablo ay nakita at makikita man. Samantalang sa doktrina nito mga Kristiyano, yung tinatawag na rapture, o sa araw ng end times, sa araw na kung saan ay iaangat ng Diyos, ang nataga-niya ay sasalubong sa alapaap. Makikita nila si Kristo sa alapaap. Hindi ito si Kristo. Sapagkat may pagkakataon na si Kristo makikita nila. Patiyakan si John sa Book of Revelation, nakita niya si Kristo na nasa kanan o nakaupo sa trono. Samantalang doon sa talatang yun, hindi mo makikita. Hindi nakita at makikita man. Samantalang si Juan, nakita niya.
si Kristo na nakaupo sa tabi ng kanyang ano. Palpak. Okay? Napakapalpak. Hindi rin ito pwede i-apply kay Yahweh. Kapagkat si Yahweh, sa isang beses nagpakita. Sa katunayan, si Yahweh sa Book of Exodus, chapter 4, o chapter 8, verse 24, abay pinagplanuhan ng patay si Moses. Dahan-dahan siyang lumapit kay Moses at hanggang papa. Kahit anong baluktot ang gagawin nito ang Pestolador, kahit anong baluktot niya doon, ay malinaw na lalabas at lalabas doon yung conclusion. Ito tayo ng premise number 1. Premise number 1, ang Diyos walang kamatayan. Ang Diyos hindi na naman. Premise number 2, si Jesus, according kay Ventilador, according kay Ventilador, nakita, nakasama ng mga disipulo. At makikita di hindi na ang binabasa sa First Timothy chapter 6 verse 16. Kalpak ang palusot ni Ventilador. Kalpak, kaya dinadaan nyo na lang sa inyo. Dinadaan na lang ni Ventilador sa pakikipagsabayang pagbigkas. Wala kang sabayang pagbigkas. No? Ang ginagawa niya, i-interrupt ka para hindi makasipan o hindi kapagsalit at hindi mo mabasa. Yung talatang palpak na pinagagamit niya upang patunayan ko na si Kristo. Imagine, hindi pala siya naniniwala na si Jesus ay nasa kalagayang tao at nasa kalagayang Diyos nung nandito pa siya sa lupa. Kalpak na, sapagkat ang Diyos, premise number 1, ang Diyos ay all-knowing. At sabi niya, si Jesus daw ay 100% Diyos, walang halong pagkatao nang nandito siya sa lupa. Therefore, hindi siya Diyos, sapagkat si Jesus hindi niya alam ang araw ng paghuhukom. Hindi alam ni Jesus ang araw ng paghuhukom. Premise number 1, ang Diyos, all-knowing. Premise number 2, si Jesus hindi niya alam ang araw ng paghuhukom. Conclusion, hindi siya all-knowing, hindi siya Diyos. Salamat. May 1 minute ka pa. Hi. Hello, assalamualaikum. Kuya Brother Ben, rinig niyo po ba ako dyan? Nikita. So, wave na yata ni Brother Omer yung ano niya, 1 minute niya. Natitira niyang oras. Okay. Sige. So, doon na tayo sa cross-examination, bro. So, dakot tayo sa pagtatanong. So, tag 5 minutes sa tanungan, brother, no? Yung ba napag-usapan nyo? Brother Ben, ready ka na po ba sa tanong mo, Brother Ben? Ready na ako, kapatid. No, sige kapatid. So, go it, brother. 5 minutes. Okay, so, ano ba yung pangalan nitong kadebate ko? Homer po. Homer. Search mo sa YouTube, bro. I-search mo Ahmed Homer versus Fernando Camacho para makilala mo at makilala mo kung sino ako. Si Homer, okay. So, okay, no? Ngayon, ito ang unang tanong, kapatid, na Homer. Yung bang nakilala ni Pablo si Kristo, siya ba namatay na o hindi pa? Okay, sagot. Hindi po nakilala ni Pablo si Kristo. Kasi ang nagpakita sa kanya doon sa daanan ng Antioquia ay si Satanas na nagpapanggap na liwanag. Sabi nga sa Biblia nyo, maging si Satanas man ay nagpapanggap na liwanag, anghel ng liwanag. Okay? Wala nang saksi. Walang eyewitness kung sino ang nakita ni Pablo. Wala, haka-haka lang ni Pablo yun. Sarili niya lang yung espekulasyon. Walang saksi na nagpatotoo, na totoo ngang may nakita si Pablo. Next question. Kung walang nakita si Pablo, sino yung kinukwento mo sa 1 Timothy 6:16? Wala pala siyang nakita na sinasabi ni Pablo. Ang sagot, ang Diyos ng mga Hudyo, sapagkat si Pablo, Hudyo, hindi siya Kristiyano. Okay?
Hudyo siya. Kung titignan mo sa Acts, chapter 21, kung hindi ako nagkakamali, verse 30, si Pablo, nag-aalay pa rin siya ng hain sa pagpapatawad. Nagpapanggap si Pablo na Kristiyano para sirain ang mga disipulo ni Kristo at sirain ang tunay na aral ni Kristo sapagkat si Pablo ay isang Hudyo, hindi siya naniniwala na si Jesus ay Misaya. Okay? Ang tinutukoy ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 16 ay ang Diyos ng mga Hudyo sapagkat sa mga Hudyo, sa paniniwalang Hudyo, hindi nakita at makikita man ang Diyos nila. Next question. Next question. Sabi mo, si Satanas yung nakausap ni Pablo. Ngayon, sa 1 Timothy 6:16, sabi mo yung Diyos na yung nakausap ni Pablo. Alin ba talaga yung totoo? Si Satanas o yung Diyos nakausap niya? Wala siyang tinutukoy dun, bro. Doon sa 1 Timothy chapter 6, verse 16, ipinapakilala ni Pablo ang katangian ng Diyos. Ano daw ang katangian ng Diyos? Ang katangian ng Diyos ay nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Siya lamang ang walang kamatayan. Hindi nakita ni makikita man. Ipinapahayag ni Pablo ang katangian ng Diyos ng mga Hudyo. Hindi ng mga Kristiyano na kung saan ay nakita na, Next question. napatay pa. Naniniwala ka ba sa sinulat ni Pablo? Yes or no? Naniniwala ako may sulat siya. Pero hindi ako naniniwala na yung sinulat ni Pablo ay katotohanan. Isinulat yun ni Pablo para iligaw ka, bentilador. Para iligaw ka. Kaya si Pablo sumulat ng mga aral na salungatan kay Kristo. Kasi ang aral ni Kristo, sinasalungat lahat ni Pablo. Bakit sinasalungat ni Pablo? Sirain si Kristo. Mantakin mo, ipinangaral ni Pablo, wala nang saysayang pagtutuli at ikrenedit niya yon bilang kautusan ni Jesus sa kanya. Isinisira niya nga ang mga tao. Alam mo ba kung bakit sinabi na wala nang kwenta yung pagtutuli? Alam mo yung dahilan? Yes or no? Alam ko, pero magtanong ka batay sa topic. Huwag mong susundan kung ano yung sagot ko. Ang topic natin dito, si Kristo, ang nasa 1 Timothy chapter 6, verse 6. Doon ka mag-focus, ventilador, huwag kang parang tipaklong na patalon. Sabi mo kasi, sinisira ni Pablo yung turo ni Kristo. At example may pagtutuli. Ngayon, tinanong kita, paano nasira ni Pablo yung pagtutuli? Bakit? Paano nasira? Sagot. Again, sinagot kita sa tanong mo na pinaniniwalaan ko ba ang sulat ni Pablo. Kaya sinagot kita, bakit naman ako maniniwala na totoo ang sulat ni Pablo? Samantalang ang sulat ni Pablo, lahat ay kontra. Bigyan mo nga ako ng talata. Bigyan mo ako ng talata na turo ni Pablo na sang-ayon sa turo ng mga disipulo at turo ni Kristo sa kapanahon ng buhay pa siya. Bigyan mo ako ng talata na kaparehas ng turo ni Jesus. Turo ni Pablo na kaparehas ng turo ni Jesus nung siya'y nabubuhay pa. Bigyan mo ko. So, ang sabi mo, bibigyan kita ng turo ng mga apostol doon sa turo ni Pablo. Bibigyan kita ng talata. Ulitin ko ha, bigyan mo ako ng turo ni Pablo na kaparehas ng turo ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa. Huwag mo ko i-strawman, bro. Sino ba yung may apostol? 1 minute lang natitira, Brother Ben, ha? Kaibigan, sino ba yung may apostol? Si Kristo ba yung apostol? O si Pablo at yung mga apostol, apostol lahat ni Kristo? Huwag mo kong sagutin mo ko sa aking challenge. Okay? Kasi meron kang paratang na wait lang, sumasagot ako. Okay? Okay. Bumalik ka sa topic natin. Ang topic natin is yung 1 Timothy chapter 6, verse 16. Moderator, Yes, objection. Ano pong objection? Ang sabi po kasi ni kapatid na Homer. Homer ba? Homer?
Yes. Domer bro, Ano? Domer Kasi, bro, MR. ang sabi niya kasi, maglabas daw ako ng turo nung ni Kristo. Ang tinuturo ng mga apostol, si Kristo. Bakit? Malinaw, counter objection, Mr. Moderator. Okay, sige po. Tinanong, So, Malinaw naman ang ito. wait lang ba, Brother Ben, kasi nakapag counter objection si Brother Omer. So, hintayin natin yung ano po yung counter objection yung Brother Omer. Counter objection ko, kasi sabi ko, ang argument ko, si Pablo, sinasalungat niya ang turo ni Kristo. Ang sabi naman ni Ben, hindi sinasalungat, walang pagsalungat si Pablo. Kaya ganito ang challenge ko sa kanya. Bigyan niya ako ng talata na turo ni Pablo na katulad ng turo ni Kristo nung panahong nabubuhay pa si Kristo. Bigyan niya ako ng talata na turo ni Pablo na parehas ng turo ni Kristo. Okay? So, lahat ng may bibigay, malinaw. Conclusion. Lilinawin lang natin po yung tanong, bigyan mo ko ng talata na turo ni Kristo. Turo ni Pablo, bro. Turo ni Pablo. No. Mali, bro. Bigyan mo ako ng talata na turo ni Pablo na kaparehas ng turo ni Kristo. So, hindi yung babalik sa rin mo. Mr. Moderator, parang... Yes. Objection, Mr. Moderator. Ang nagtuturo kasi... yung mga apostol patungkol kay Kristo doon na sa Acts. Ang hinihingi niya wait lang. Okay po. So Brother Ben, Teka, sige. So Brother Ben, isang objection lang po tayo dito sa brother. Opo, di na pwede sunod-sunod ng objection. So yung brother, kung na lang po iyan sa first time yung brother. Tutulan mo na lang mga sinabi ni Brother Omer. Sige. So, right kasi parehas kayo naghihingi ng yes po, kasi parehas po kayo naghihingi ng talata eh. Sige. So doon na lang po kayo sa magano sa first time sa rebuttal. Sige po. Go ito ba 5 minutes bro. Okay. So brother, tapos na po yung yung tanungan brother. Opo. So dako naman tayo sa first time mo brother. So 5 minutes bro. Lilinawin natin yung topic, Mr. Moderator ha. Ang topic. Yes po. Ang topic, si Jesus daw, yung 1 Timothy chapter 6 verse 16. Yan yung topic namin. Okay? So, sana patunayan niya si Kristo ngayon. Amen. Okay. So, bro. Okay, so, maglalatag na ako, no? So, mapapatunayan po natin yan na ang tinutukoy dyan ni Pablo sa unang Korinto sa 16 ay si Kristo. Aralin niyo pong mabuti talata dahil sinabi diyan sa 14 sa 1 Timothy 1:17 yan, saka 1 Timothy 1:16 yan, 14 to 16. Ang sabi dito, sa 14, sabi rito, ikaw Homer, tuparin mo ang utos na walang dungis, na walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita nino nung ating Panginoong Hesukristo. So, isa lang ang Panginoon ng Israelita. Dahil the God of Israel is one Lord. Nasa Lucas 2:11 yan, testified by angel, na si Kristo ang one Lord God ng Israel, na sinabi sa 1 Corinthians 8:6 ni Pablo, hindi ba tayo may isang Diyos lang? Sabi niya, Israelita siya eh. Ang Ama, binigay niya ba yung pangalan? Hindi. At isang Panginoon, Hesukristo. So yun yung sinasabi ni Pablo, na the God of Israel is one Lord Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin nun, no? Kaya nga sinabi niya yun eh, na sigaw ng Israel yun. Sinisigaw yun ni Pablo na di ba tayo may isang Diyos lang ng mga Israelita, ang Ama? The God of Israel is one Lord. Kaya sinabi ni Pablo, at isang Panginoon, Jesus Christ. So, nireveal niya
na yung God ng Israel is one Lord Jesus Christ. Yun ang katotohanan dyan. So ngayon, tuparin mo yung utos na yan na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita nino ng Panginoong Hesukristo. Na sa kanyang kapanahunan ay ipapayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sino ba ang Lord of Lords ng Deuteronomy 10:17? Si Yahweh, yung kilala niyong Diyos. Basahin nyo, Deuteronomy 10:17. Nakalagay doon, si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Nakuha mo? One Lord lang ang Israel. O de Lord of Lords lang. Ay pag nagdalawa yan, Lords of Lords na yan. O de darating daw si Kristo, sabi niya. Ipapahayag siya. Ang laki-laki nung siya dyan. Yung siya dyan sa 15, yun yung sinabi sa 16, na siya, ayan, basahin mo, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag, na di malapitan, di nakita ni sino man tao, makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan, kapaypayan, kapangyarihan, walang hanggan, siya nawa. Sinabi nyo, walang kamatayan. Bakit niya sinabi? Patay na yan eh, tinawag pa siya. Eh, ikaw man ang tawagin ng patay, ano sasabihin mo? Aba, walang kamatayan to. Patay na to, ito yung inuusig ko eh. Na nananahan sa liwanag, di malapitan. Binulag siya ng liwanag na yun. Di ba? Kaya sinasabi niya na nananahan sa liwanag na di malapitan. Di nakita na sino mang tao dahil yung liwanag na yon hindi inilabas ni Kristo simula Genesis hanggang Revelation yung mukha niya sa likod ng araw. Tandaan niyo yan. Sa Exodus 33:21-23, umiilaw ang mukha ni Kristo. Nakapag-iusap kay Moses yan, umiilaw din ang mukha. O, sa Transfiguration, umiilaw din yung mukha. Bagamat siya nag-asaan yung tao, pinailaw pa rin mukha niya sa Matthew 17. Sa Revelation 1:16, umilaw din yung mukha. Yan yung sinasabing din yung nakikita. Talaga wala nakakita na sino man tao sa talagang mukha ni Kristo dahil nasa likod ng araw lang yun. Sumakan niya. Si Kristo yan. No? Walang ibang Diyos yan. Na nakausap si Pablo. Tandaan yan. Siya yan. Kaya nga mahirap yung haka-haka na sa Acts 9:7. Kinausap si Pablo sa Acts 28:16 sa salitang Hebrew, hindi Arabic. Basahin nyo. Sa Acts 26:14, kinausap ako ni Kristo sa wikang Hebrew. Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Tapos sasabihin mo, Satanas yung kausap. Haka-haka ka lang kapatid. Dahil nakasulat doon, si Kristo yung kausap. Dahil sinabi niya, sino po kayo, Panginoon? Sumagot eh. Ako si Kristo ang iyong inuusig. Tapos ang sinabi mo, si Satanas yung kausap. Walang ganun. Daya lang yan. Daig mo pa pala si Satanas eh. Nuandaya, di ba? Haka-haka ka lang. So ngayon, paano mo babaliin ang Lucas 24, kapatid? Ha? At palibasa, hindi kayo alam ng hulat katuparan. Ito, babasahin ko ha. Sa Lucas 24:44 hanggang 47, ang sabi dito, ito sinasabi ko sa inyo na kasama nyo pa ako. Kasama pa rin ni Kristo mga alagad na kinakailangan matupad sa akin ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa kautusan ni Moses, propeta at mga awit. Buong Old Testament, kailangan matupad sa akin na magkagay binuksan nila ang kanilang pag-iisip at napag-unawa nila ang kasulatan na sinasabi ng kasulatan at ni Moses na ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo, yung Diyos na nagkatuwang tao, ay yung Diyos na sa inyong tao pala, at magbango muli sa mga patay sa ikatlong araw. So yan ang prophecy ng Old Testament. Basahin natin sa Acts 26 paano siya nakipag-usap kay Haring Agripa sa Acts 26, ha? Basahin natin kapatid dyan sa Acts 26:22. Ano sinabi niya? Haring Agripa, alam kong naniniwala ka. Ito, ng aking tamuin ng tulong na mula sa Diyos. Acts 26:22. Nagpatotoo ako sa maliit, hindi sa malaki, na wala akong sinasabing anuman, kundi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari. Ano yung mangyayari sa 23 ng Acts 26? Kung paano ang Kristo'y kailangan maghirap at kung paano siya muna sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay nagtanyag ng ilaw. Kita? Tapos sasabihin mo, hindi naman tayo Diyos niya. Stop time ng Kuya Ben. Okay, Ben. So, stop time na, Brother Ben. 5 minutes sa oras, bro.
Okay. So, dyan na magtatapos yung presentation ni Brother Ben. So, dako naman tayo sa Brother Homer sa pagtatanong niya sa 5 minutes, bro. Yes po. Okay, una kong tanong, sa araw ba ng paghuhukom, magpapakita sa inyo si Kristo o hindi? Magpapakita siya, kapatid, Revelation 1:7-8. Ang makapangyarihang Diyos ay dumarating ng nasa alapaap. Nakasulat yan sa Acts 1, kung paano nyo nakita si Kristong umakyat sa langit, ganyan din siya babalik. Doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, ang Diyos ba ay nakita o makikita man? Saan? Sa Sagot. Mateo? 1 Timothy chapter 6 verse 16, sabi doon, ito ang tanong ko, doon sa chapter 6 verse 16, ang Diyos ba ay makikita at magpapakita? Oo. Magpapakita siya. Batay sa 1 Timothy, objection. Teka muna, sumasagot ako. Objection. Bakit sumasagot ako? Ano objection, Mr. Ono? Ano po yung objection natin, brother? Ang tanong ko, kasi Mr. Moderator, ay ayon sa 1 Timothy chapter 6 verse 16. Okay, ang tanong ko, huwag siyang patalon-talon. Okay, ito yung tanong ko. According or ayon sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, ang Diyos ba ay magpapakita, ang Diyos ba ay nakikita at nagpapakita o hindi? According sa 1 Timothy chapter 16, chapter 6 verse 16. Okay. Ang So, Diyos ba ay nakikita at nagpapakita? Objection? okay, Brother Ben. May ano pong objection ni Brother Ben? Yes po. Ang usapan po namin ay buong Biblia. Hindi kami sanay doon sa papako-pako lang sa isang talata. No? By context po tayo. Ang topic namin, Mr. Moderator, chapter 6 verse 16 ng 1 Timothy. Pinaalala ko yan kanina, bago. Okay. Brother Ben. Okay. Brother Ben, pasok po doon sa topic. So, ang hiningi ni Brother Omer, categorical tanong tapos pagpaliwanag. So, yun yung ano. So, yun na po. So, ulitin mo, request po. Okay. Ang tanong ko, batay sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, ang Diyos ba ay nakikita at magpapakita o hindi? According sa 1 Timothy chapter 6 verse 16. Okay. So, according to 1 Timothy 6:16, tayong mga tao rito, hindi nyo makikita yung Diyos. Dahil categorical question, Mr. Moderator. Masagot ako. Categorical question must be answered categorically. Nasa 6:50 na nga yung sagot eh. Dumadaldal ka pa kasi. Sinabi na okay. sa Moderator muna, dito muna. Sumagot na ako eh. Okay. Brother, okay. So, yes po. So, brother, ganito po yung brother. Ang hiningi ni Brother Omer, categorical tanong, oo o hindi, bago magpaliwanag. Yan lang po ang hiningi ni Brother Omer. Ulitin ko baka hindi niya naunawaan. According sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, ang Diyos ba ay nakikita at magpapakita o hindi? Categorical question. Magpapakita. No? Okay. Dahil sa 1 Timothy 6:15, sinabi nga doon na siya ay ipapahayag. Darating siya eh. Ayan o, nakalagay o. Na sa kanyang kapanahunan, na ang sa 16 kasi, wala pa yung kapanahunan ni Kristo. Dahil si Pablo, nagsasabi pa lang yan, dito sa lupa, ipapangaral si Kristo. Kaya yun ang sinabi niya, wala pa yung kapanahunan dyan bro, no? Ang kapanahunan na makikita nyo si Kristo, sa Judgment Day talaga yun. Eh ngayon, tumatabi lang yan sa Acts 23:11, siya lang nakakakita dyan. Ang sinasabi next question. Dyan, Next question. Okay. Next question. Ang sabi doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, hindi nakita o salitang o makikita man, ito ba'y may pagkakataon na makita o walang pagkakataon batay sa salitang o makikita man? Basahin natin sa English, no? Ito yung sinasabi sa
Okay, ito yung sinasabi sa comment sa English. Who only have immortality, dwelling in the light which no man approach unto, whom no man hath seen, nor can see. May pagkakataon ba na makikita siya batay sa 1 Timothy chapter 6? Diyan sa 1 Timothy 1:16, wala pa, hindi nyo na yan makikita kasi nasa langit na yan. Makikita mo lang pagpatay ka na. Kaya na, Mr. Moderator, i-ano ko na, i-wave ko na, doon sinungaling na lang tong kalaban ko. Yung nagsisinungaling, nasa topic yan eh. Kalino. Asaan ba si okay. Cristo dyan? Nasa langit, nasa lupa. Makikita ba yung sa lupa ka? Papatay ka na, makikita mo yun. Kasi nga, Mr. Moderator, Okay, so dito muna tayo sa moderator, brother. Stop time na po. So, uwi mo na yung natitira mo 3 minutes, brother Omer. Doon na ako sana sa... Next question? Sa... Rebuttal. So, okay po. So, dyan na po magtatapos yung tanungan ni Brother Omer kay Brother Ben. So, dako naman tayo sa 2 stage. So, rebuttal na tayo, brother. So, Brother Omer, ready ka na po ba sa bro? Stand mo sa second stage. Okay, 5 minutes, bro. Sige, bro. Okay, unang-una tingnan nyo, nagsinungaling siya. Sabi ko sa kanya, doon ba sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, ang sinasabi ba doon, ang Diyos ay makikita at nagpapakita? Oo o hindi? Oo daw. Nako, mukhang baliko yata yung paningin nitong kalaban natin. Ang nakalagay doon, siya lamang ang hindi nakita o makikita man. Yung salitang o makikita man, walang pagkakataon na makikita. Kailanman ay hindi siya makikita. Abay, nagsinungaling ang taong to eh. So, walang logical reason para kalabanin natin ang isang taong sinungaling. Unang-unang topic namin is 1 Timothy chapter 6 verse 16. Tumalon-talon siya kung saan-saan na kung saan hindi naman konektado. Hindi ito kabilang sa tinatawag na hermeneutic interpretation. Okay? Nag-aral po tayo. Nag-aral po ako ng theology. Graduate ako ng 4 years theology at ako naging pastor ng mahabang panahon. At ang ginagawa ni Ventilador, pumupunit siya ng iba't ibang talata na hindi naman magkakaugnay at pagdudugtong-dugtungin niya. Hindi po yan ang rulings ng tinatawag na hermeneutics. At tinanong natin siya, ang Diyos at ba ay magpapakita sa huling araw? Oo daw. Hindi nga yung 1 Timothy chapter 6 verse 16 sapagkat yung tinutukoy doon ay hindi nakita past tense. Hindi nakita o makikita man. Kaya palpak ng palusot niya eh. Hindi pa panahon, paano mo ngayon lulusutan yung sinabing hindi nakita. Walang nakakita kanino man. Walang nakakita sino man, hindi siya nakita. Siguro kailangan muna nito ni Ventilador mag-aral muna siya ng Tagalog grammar para maunawaan niya kung paano umiiral ang past, present, and future tense. Hindi nakita past tense o makikita man future tense. Wala kang lusot doon, Ventilador, kundi ang magsinungaling. Wala kang lusot doon kundi ang magsinungaling. Kaya ang hirap maging Kristiyano eh. Christian die without lie. Okay? Christian will die without lie. Para mabuhay at makasurvive sila, kinakailangan nilang magsinungaling doon sa mga talata. Mantakin mo. Ang linaw ng tanong natin, yung 1 Timothy chapter 6 verse 16 ba ay sinasabi na ang Diyos ay nakita at magpapakita? Yes! Hunghang. Walang ganon. Hindi yun ang nakalagay. Ventilador. Huwag mong palitan ng talata. Sapat na yung pagdadagdag at pagbabago at pagbabago at pagdagdag at pagdagdag at pagbabago ng mga church father nyo at mga scholar nyo na pilit inaayos ang Biblia na hanggang ngayon windang-windang.
tapos dadagdagan mo na naman, edi palitan na natin yung 1 Timothy chapter 6 verse 16, ventilador, palitan na natin. Ang ilagay natin doon, siya lamang ang nananahan sa siya lamang ang hindi nananahan sa liwanag. Magbiyahe muna ako bro kasi may pasahero ako. Mute muna ako. Okay, bro. Papatanong ka ba? Magtatanong pa ako, Mr. Moderator. Okay. So, okay bro. May pasahero si Brother Omer eh. So, pagbigyan mo natin Brother Ben. Sayang naman yung kita eh. Okay. So, ako na, magre-rebat naman Alam mo ako naman sa yan ang sinabi anak buhay niya, niya. no? Magre-rebat naman ako sa sinabi niya. 3 minutes So, din ako kung walang tanong. Nagdadrive na bigla. So, Brother, tanongin ko sana eh. Okay. Pwede ba tanongin siya? Di, ganito na lang, hintay mo na natin, Brother, kasi wala pa yung niya, Brother. Tanungan na tayo, Brother. Wala pa yung rebuttal na second stage. Hintayin natin si Brother, Ano pong niyo, Brother? Ventilador. Anong founder po kayo? Nag-aral pala siya Patrick Tapasya. Sa Kagaling. Tingnan natin kung makakasagot sa tanong. Husay. Tama po ba ako, Brother? Founder ng Patrick Tapasya? Tama ba? Oo, bro. Bali, ako yung founder ng Patrick Tapasya ni Simbilip. Co-founder na lang kasi actually dahil first century meron na yan eh. Sinuetos Praxis ng Asia Minor. Okay. So, yun, Brother, kasi para malaman din ng okay po. So, para din malaman din sa mga nanonood dyan sa iyo, Brother, kung anong religion yung bro. Bali, so, itong lilinawin lang natin ka, Jamrex, na ang Patrick Tapasya ni si hindi sekta. Yan ay belief, Ang church name talaga lang namin, ang pangalan ay Yeshua Hanasri Bimelekayodim. Yung tetragrammaton sa Hebrew name ni Kristo sa cross. Kukuhanin nyo lang first letter nung pagdikit-dikitin nyo, lalabas na yung Yod He Vav He. Ewan ko kung alam nitong nag-aral ng hermeneutics daw siya. May tanong sana ako sa kanya nagpakita ba ng mukha si Kristo mula Genesis hanggang Revelation doon sa likod ng araw? Pwede pakisagot niya, Okay. Ano niya, Brother? Hintayin natin, Brother, na So, sasagutin niya yan. So, oras mo naman sa pagtatanong. Titingnan natin kung makakasagot. Ang tanong, kapatid, ay nagpakita ba si Kristo mula Genesis to Revelation nung mukha niya sa likod ng liwanag na yun? Yun ang tanong. Bibigay ko yung talata, Exodus 33, 21 to 23. Mamamatay ka, Moises, pag nakita mo yung mukha ko. Sa Exodus, nung nakipag-iusap si Moises kay Kristo, umilaw ang kanyang mukha, Kaya, tinatakpan niya yon, tinatalokbungan niya. Sa yan Kung habang nag-aantay ako sa pasero ko, magtanong ka na. Ito ang tanong ko, kapatid. Brother, bubuhay mo na yung Wait mo na yung 3 minutes mo? Wait lang, Brother. So, Brother Omer. So, ibuwi mo na yung natitira mo kasi medyo busy ako dahil may mga pasero na ako ganitong oras. Okay, bro. So, dyan po magtatapos ng presentation ni Brother Omer ng Islam. So, dako tayo dito sa pagtatanong ni Brother Ben, founder ng Patrick Tapasya. Tuloy ako. Aba kasi, bro. So, go ahead, bro. 5 minutes, bro. Kapatid na Homer, ang tanong ko sa'yo, simula roon sa Genesis to Revelation, nagpakita ba ng muka si Kristo sa Exodus 34, Exodus 33, 21 to 23, Matthew 17, 1 to 3, yung nagtatransfiguration. Nagpakita ba si Kristo ng muka sa likod ng araw hanggang Revelation? Sasagot ko, hindi po nagpakita si Kristo sa Old Testament. Wala pong Kristo sa Old Testament. Okay, kaya bakit mo hiuugnay itong Kristo mo sa Old Testament?
Hindi pa nag-i-exist si Kristo noon sapagkat hindi ka Diyos. Nag-i-exist na siya, Mr. Moderator. Papatunayan ko. Next question. Papatunayan ko, nag-i-exist na siya. Objection, Mr. Moderator. Yes, wait lang po. Ano pong objection ni Brother Omer? Oh, magtanong lang siya. Tatalon na naman siya, magre-red herring na naman eh. Okay. Nagpo-commit po ng red herring policy itong si Ventilador. Ayaw niya po na... Okay, magtanong lang siya. O sige, ayaw niya po muna ng Old Testament. At kawawa naman. Nag-aral pa naman ng hermeneutics, no? Sa ano na lang tayo, kapatid. Sa Mateo 17, nung mag-transfiguration si Kristo, na umilaw na parang araw yung kanyang mukha, ano? Lumiwanag na nakasisilaw na di matitigan. At sa Revelation 16 na hindi matitigan, ang tanong ko sa'yo, nakita ba siya yung mukha na yon? Kung ano nasa likod ng araw? May nakakita? Wala. Yes, nakita. According nga sa mga disipulo, nag-iba yung mukha niya eh. Nag-iba yung anyo niya eh. Paano nila malalaman na nagbago ang anyo kung hindi nila nakita? Kung hang talaga oh. Ano nga yung sabi doon, sa transfiguration ni Jesus, sabi doon nagbago ang kanyang mukha. Di nakita nga yung mukha niya, kaya nila nasabing nagbago. Objection. Wait lang, sumasagot pa ako, Mr. Moderator. Ano pang objection? Wait lang, Brother Ben, mas nauna po si Brother Omer. So, Brother Omer, ano po bang... Sumasagot ako, wag niya akong i-interrupt. Okay, tinatapos ko yung sagot ko. At malinaw yung sagot ko. Si Kristo, doon sa transfiguration niya, nakita ng mga disipulo na nag-iba ang kanyang muka. Kung nakita ng mga disipulo na nag-iba ang kanyang muka, therefore nakita. Kaya nga na-distinguish nila na nag-iba yung muka. Nakita. According sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, ang Diyos ay hindi nakita ni makikita man kaya palpak. Okay. So, para sa akin, brother, pasok na. Yes po. Ang sabi dito, nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. Natititigan ba tong hindi matitigan na nasa liwanag, Mr. Moderator, na sinabi na nga na araw ang mukha? Sagot, Mr. Moderator. Sagot. Yan po ay metaphorical. Bakit? Kasi kung yan po ay literal na nagliwanag ang mukha ni Kristo kagaya ng araw, edi sunog sila. Ang init ng araw eh. Kaya yung talatang yan ay objection, Mr. Moderator. Yes, objection. Oo dapat siguro itali muna ni Ventilador yung dila niya kung hindi niya mapigilan. Okay, kapag nasa sako, edi sana manahimik para hindi halata. Okay? Una-una, sabi niya, nagliwanag ang mukha ni Jesus parang araw, at tulad ng araw. Kung ito ililiteral niya, therefore, masusunog sila. Ngunit hindi po ito literal eh. Okay? At nakita nga ng mga disipulo na nagbagong anyo si Jesus. Kung sinasabi ng mga disipulo na nagbagong anyo si Jesus, therefore, nakita nila ang pagbabago. At nakita nila. So, palpak yung claim mo patungkol sa 1 Timothy chapter 6, verse 16. Revelation. Wait lang may pasahero na ako, bro. Revelation 1:16. Sabi dito sa kanyang kanang kamay may 7 bituin at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat na matindi. Matititigan mo ba yung mas maliwanag pa sa araw na mukha ng Diyos na nakaanyong tao dito sa Revelation 1:18? Ano pinagkaiba niyan sa Mateo 17 nung nag-transfiguration siya? Sagot. Metaphor? Meta yung sagot mo, hindi. Ano? Okay, Brother Ben, release mo ulit yung tanong mo mamaya, Brother Ben, kasi may ginagawa si Brother Omer. Mukhang malakas ang ano ni Brother Omer. Kita. Yan. Sayang naman, Brother Omer, yung kasi service ako ngayon, so patigil-tigil kami bawat may pipilhin. Okay. Ang tanong, Brother Omer, si Kristo ba yung nasa Revelation 1:16? Yes or no?
na umiilaw ang kanyang mukha gaya ng araw na sumisikat na matindi? Si Kristo o hindi? Revelation Hindi. 1:16. Kasi ang lahat, hindi ho. Kasi dyan po sa Revelation, ang mga nakita dyan ni Juan, panaginip lang yan eh. Wala ngang saksi si Juan. Wala nga siyang eyewitness na totoong nangyari yung mga pinagsasabi niya. Guni-guni lang yan. Mapatunayan mong totoo yan, mapapatunayan mo sa akin na totoo lahat ng nakita ni Juan, kung mapapatunayan mo sa akin na may eyewitness yan. Wala. Naniwala ka lang sa mga pinagsasabi. Mamaya, nag-hallucinate Next question. So, isang minuto na lang, Brother Ben. Isang minuto na lang po natitirang oras, bro. Kung hindi ito si Kristo, sa Revelation 1:18 at Revelation 2:8, nag-aral ka pa man din. Sabi rito, at ang nabubuhay, Mr. Moderator. at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, nasa susi ng kamatayan ng Hades. Kung hindi ito si Kristo, Revelation chapter 1 verse 18. Mr. Moderator, ito sagot. Revelation chapter 1 verse 18. Sino namatay? Ang tinutukoy doon, I am the Alpha and Omega. Huwag mo namang palitan yung mga talata nyo. Nakasulat. Sa first, sa Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Wait lang po. Objection. Okay. Says, objection, Brother Omer. Ano pong objection natin, Brother Omer? Huwag siyang interrupt sa sagot. Okay. Kasi, ini-expose ko siya na nagsisinungaling siya. Ang nakalagay sa Revelation chapter 1 verse 18, I am the Alpha and Omega. At yung I am the Alpha and Omega ron, hindi yun si Kristo. Kung babasahin mo sa verse 1, ang sabi doon, ito ang pahayag ng Diyos kay Kristo na ipinahayag ni Kristo kay Juan sa pamamagitan ng anghel. Down to verse 18. Sa makatuwid, yung nagsabi na I am the Alpha and Omega ay kapahayagan ng Diyos kay Kristo na ipinahayag ni Kristo sa pamamagitan ng anghel. Sa makatuwid, lahat ng nakikita, lahat ng naririnig ni Juan ay ang Diyos ang nagsasalita at hindi si Kristo. Okay. Mag-aral ka muna ng hermeneutics at ng Revelation 22:6-16, akong si Jesus ang nagsugo ng aking anghel, sabi doon, upang lahat ng ito'y maganap. Sino ngayon yung nagsugo ng anghel sa Revelation 1:1? Na Diyos ng Espiritu ng mga propeta nagsugo ng anghel sa Revelation 22:6. Sagot, Mr. Moderator, ito yung sagot. Okay. Doon sa kinote niya na book, inulit lang doon yung pasimula ng Book of Revelation. Okay, ang nagsugo doon, yung Diyos, ipinarating ng Diyos kay Kristo. Nandito na yung magnet na ako. Okay. So, brother, yung last na event hanggang doon na lang po, brother, kasi tapos na po yung So, yun lang po. So, dyan na po magtatapos yung pagtatanong ni Brother Ben ng founder ng Patriot Tapasya. So, Brother Ben, ready ka na po ba sa rebuttal mo, brother? Yes po. Okay po. 5 minutes, bro. Go ahead, bro. Okay, so kitang-kita nasablay yung aral nitong si Homer. Dahil sabi niya, ang Diyos ay hindi makikita at hindi nakikita. Ba't ka pa nagka-Diyos kung hindi mo rin lang makikita? Di ba? Ba't ka pa nag-aaral ng Biblia, iho, kung hindi mo rin lang makikita yung Diyos mo? Di ba? Common sense, di ba? Ngayon, sinasabi ni Saulo, dahil ang Diyos na tumatawag sa kanya, nagbababat panaog na sa langit. At yung mukhang nakita niya, doon sa ikatlong langit, nung dalin siya ni Kristo, sa 2 Corinthians 12 doon, ay hindi talaga nakita ng tao yun. Dahil pag nakita niyo yung mukha ng Diyos sa langit, patay na kayo lahat. No? Kaya nga, alimbawa ako, pangarap ko ngayon si Kristo, sasabihin ko ba sa inyo, makikita niyo siya ngayon, dahil sa oras na to? Ganun yun. Nakakatawa kay Homer, ginagawa niya yung judgment day saka yung ating present time natapos na. Di ba? So maling-mali ang pag-aaral niya ng hermeneutics. Sandali lang, may tumatawag lang sa akin ha. Mga minamahal. Sandali. May tumatawag lang. Sandali
Mm. So, di mo na makapagsalita si Brother Ben. No, kasi may tumawag yata kay Brother Ben. So, Brother Ben, may ginagawa si Brother Ben. Brother Ben. Okay. Sandali bro, may tumatawag sa akin. Opo. Sandali lang So, ha. hintayin muna natin. No. Okay. Sige po, hintayin ka namin po. Sige po. So, bago ang lahat yan, dito muna kami kay Brother Yosef pa mag-uusap. Hanggat iniintay natin si Brother Ben. So, Brother Yosef, assalamualaikum sa iyo dyan. Yusuf. Yusuf, assalamualaikum. Hindi pa ba tapos si Ben sa mga pantasya niya? May ginagawa. Hindi naman gusto ng pilahan eh. Naku Ben, kaya pala hindi ka nakaka-akit sa TikTok. Wala kang ibubuga. Ayan, dito ka lang muna sa Facebook bro. Huwag ka nang umakit sa TikTok, mabubugbog ka ron. Oh, ayan na si Brother Ben. Ben. Okay, so hinahamon ko si Homer na maglabas siya na yung tatay ni Kristo ang nagsalita sa buong Revelation. Sa Revelation 1:11, I am He. I am the Alpha and the Omega. Sulat mo to sa 7 iglesia. Asan yung tatay ni Kristo dyan na nagsalita? Maglabas ka. Hamon ko sa iyo yun. Sinabi ni Kristo yan, I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, na darating sa Revelation 22:13-14. At sinabi sa dulo ng Biblia, last 2 verses, dumating ka, Panginoong Jesus. Ilabas mo kung darating yung alam mo. Ilabas mo dyan kung darating yung tatay ni Kristo. Ilabas mo dyan yung 7 espiritu kung pag-aari ng tatay mo. No? Ilabas mo dyan yung pastol. Ilabas mo kung sino nasa gitna ng trono. Ilabas mo kung sino yung tubig na nagbibigay buhay. Ilabas mo sino may aari ng aklat dyan sa Revelation. Panalo ka. Huwag kang maghangin. Puro kayabangan kasi alam mo eh. No? Yung hamon ko na yun, ilabas mo ngayon sa usapan natin. Labas mo sino may aari ng aklat ng buhay. Sino ibubura ng pangalan mo sa aklat ng buhay dyan sa Revelation. Sino sabi Alpha Omega the beginning and the end? Sino yung tubig ng bibigay buhay? Sino nasa gitna ng trono? Revelation 4, Revelation 7:17. Patunayan ng tatay ni Kristo lahat yung may 20 challenges ako dyan eh. Patunayan mo, pag may naibigay kang isang tatay ni Kristo dyan, panalo ka. Sige, pasok. Puro kakayabangan eh. Ilabas mo yung may-ari 7 espiritu dyan sa Revelation. Lagay mo sa tatay ni Kristo. Pasok. Wala. Nga. Ang tawag doon. Sana nakalagay dyan sa dulo ng Biblia, dumating ka na Allah. Dumating ka na Ama ni Jesus. Basahin mo yung last 2 verses ng Bible. Dumating ka, Panginoong Jesus. Siya nawa. Sabihin mo, hindi alam ni Kristo darating. Aman lang nakakaalam. Hindi mo binasa Mateo 24:37 na ang pagdating ng anak ng tao parang bahan ni Noah. Siya rin yung darating na yun. Pinuhulot mo lang, pinutol mo pa. Anong klaseng pag-aaral, hermeneutics mo na yan? Nagyayabang kang meron kang diploma, ilabas mo na yung tatay ni Kristo nagpasulat, nagsugo ng anghel dyan. May harap itong espiritu. May harap aklat ng buhay. Yung tubig nagbibigay buhay. Yung papahid ng luha sa iyong mata. Salpa ko sa iyo lahat si Kristo lahat yan nasa otin na yan eh. Hamon ko sa iyo lahat yan. Sagutin mo ako. Sino may harap itong espiritu dyan? Na sinugo sa buong lupa? Sino yung namatay dyan? Yung root of spring ni David? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sasalita lang kayo basta-basta no?
Pangit, yung Revelation, nandun ka ba? Huwag na tayo magdebate. Dahil wala tayo dun lahat. Huwag tayo kasi nungalingin eh. Dali kayo magtahi-tahi. Sinabi na nga, I am he. The liveth and Bro, the dead. stop time na po, Brother Ben. Sinabing, I am he. Ako siya. I am he. Hindi niya sinabing, ako'y lalaki. Kuha mo na. Sige, yung hamon ko. Sagutin mo lahat. Bro Ben, okay. So, dyan po magtatapos yung presentation rebuttal ni Ben Tirador ng Patrick Tapasya. So, dako naman tayo ng tanungan ni Brother Omer ng Islam. So, Brother Omer, ready ka na po ba sa 5 minutes mong tanungan, brother? Ready na, bro. Okay, bro. Go ahead, bro. Okay, unang tanong. Sa Revelation chapter 1, verse 1, kanino galing ang mga sinasabi ni Kristo kay Juan? Ang nakalagay doon sa Revelation chapter 1, revelasyon ni Jesucristo, pag-aari niya, na ibinigay ng Diyos. Babasahin natin, huwag kang tumawa. Alipin lahat ni Kristo yan eh. Objection, Mr. Moderator. Teka, sumasagot ako. Objection. Babasahin ko nga eh. Yes. Wait. Okay. Si Kristo rin yan eh. Ulitin ko yung tanong pa. Simple lang yung tanong pa. Sige, Sa Revelation chapter 1, verse 1, ito lang, nag-objection ako. Okay. Pambira naman ako. Objection. Sige, brother Omer, objection. Sa Revelation chapter 1, verse 1, ang sabi doon, ito ang kapahayagan ng Diyos kay Kristo. Ngayon ang tanong ko, kanino galing ang kapahayagan ni Kristo kay Juan? According sa Revelation chapter 1, verse 1, kanino galing ang kapahayagan ni Kristo? sa Diyos. Okay. So, Brother Ben, okay. Babasahin natin ha. Kasi ibang version yung sinabi mo Okay, eh. sa Diyos daw. Babasahin ko ha. Ito ha. Ang Apokalipsis ni Jesucristo, pag-aari niya na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipayag sa Kanyang mga alipin din ni Kristo. Sa makatwid bagay na sa nararapat na mangyaring madali, Kanyang pinadala at pinaalam sa pamagitan ng Kanyang anghel at sa Kanyang alipin na si Juan. Ang tanong dito, may alipin ba'y tatay mo? Wala. Si Kristo din to eh. Si alipin ng tatay dito, nung Diyos, asan? Sagot. Next question. Next question. Wala. Question. Ang sabi doon sa Revelation chapter 1, verse 1, ito ang kapahayagan ng Diyos kay Kristo na ipinahayag naman ni Kristo kay Juan sa pamamagitan ng anghel. Ito ang nakalagay o hindi? Sa magandang balita, Biblia ang binabasa mo. Pero okay lang din ang sinabi ko dahil galing sabi mo kay Kristo na pinahayag. Okay. Ganito yun eh. Ang tanong lang dyan, bro. Ito lang ha. So, wait lang. Stop time muna, Brother Ben. Masagot ako kasi. Okay. Ingay eh. Objection, no. Wait lang, Brother Ben. Dito muna sa moderator mo muna po. Stop time muna, Brother Ben. So, may counter object si Brother Omer ba? So, Brother Omer, ano po bang objection yung Brother Omer? Hindi naman namin pinag-uusapan kung anong version ang gagamitin. Ang tinatanong ko, ang tinabi ba sa chapter 1, verse 1 ng Revelation, ito ang kapahayagan ng Diyos kay Kristo na ipinahayag naman ni Kristo kay Juan sa pamamagitan ng anghel. Ito ba ang nakasulat o hindi? Yun lang yung tanong ko. Huwag ka nang tumakbo sa depende nga yun sa version mo. Depende nga yun, Mr. Moderator, sa version. Kaya nga tinatanong ko, magandang balita, Biblia yung binasa niya. Pero hindi niya binasa sa King James Version. So, sa King James kasi, the revelation of Jesus Christ na yan. Pag-aari niya na yan. Nag-aral ka ng Hinyo. Babasahin natin yung Revelation. Okay. Basahin mo. Okay. Babasahin ko doon sa Revelation. sa King James Version, ha? Bagbasa ka sa King James Version. Okay. Wait lang, Brother Ben. So, bago ang lahat, brother, babasahin muna ni Brother Omer